praise. Praise. Praise, praise. Hello.
Hallelujah! Praise the Lord! Amen, amen, amen. Praise the Lord. Tayo po ay magsisimula na. Tapos na po ang countdown na 5 minutes at inaanyayahan ko po ang bawat isa na umupo na po. Ihanda po natin ang ating puso na tayo po ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Hindi po pera ang matatanggap natin ngayon ha, yung pagpapala po spiritual. At mas higit pa po yan sa pera na matatanggap natin. Yung paglago ng bawat isa at yung kalakasan po na nanggagaling sa ating Panginoon ay higit pa po yan sa pera na ating matatanggap. Kaya magandang umaga po sa bawat isa. No, pakibati nga po ang katabi. Blessed Sunday sa bawat isa. Amen. Blessed Sunday po. Kami po, ang bawat isa po ay natutuwa na makita kayo every Sunday. Na makita po ang bawat isa na nagpapatuloy sa Panginoon at ano man yung sitwasyon ng ating buhay, ganun po talaga. Tayo po ay magpatuloy lamang sa Panginoon. And I believe na ito po na yung buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Naniniwala po ba tayo? Tulog pa po ba ang bawat isa? Yeah. Isa nga pong malakas na hallelujah, panggising, hallelujah! Amen, hallelujah. Marami pong wala ngayon dahil yung iba may pinuntahan. Pero stay tuned po tayo, ituon lang po natin ang ating puso, ang ating isip 100% sa Panginoon. Wala munang pakialaman. Tayo isasamba sa Panginoon mamaya. Sabi nga dito sa verse na ito, enter into His gates with thanksgiving. Amen. And into His court with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Ulitin ko, medyo enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Amen. Nakita po natin ang bawat isa, lahat nakangiti, pagpasok pa lang dito, nakakapagbigay buhay na. Amen. At nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa loob ng 1 linggo, tayo ay pinagpala niya. No? At tayo ay merong buhay, meron tayong lakas ngayon. No? Nakakalungkot isipin, nakita po natin yung mga tao, marami po nasa ospital, pero tayo po ay pinagpala. Amen. Yung pa lang talagang ang sarap ng ipuri sa Panginoon. Amen. Tayo'y nagpapasalamat. No? At i-bless po natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. In behalf po muli sa ating mahal na pastor sa Sabiena, our spiritual father, no? Pastor Larin, Pastora Marlene, at patuloy po siya na nangangamusta po sa bawat isa. Sige po, i-focus po muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa pagpasok pa lamang namin, Panginoon, sa pagising pa lang namin, Panginoon, marami na pong salamat dahil kami po ay may buhay. Kami po ay binigyan mo ng hininga muli itong araw na ito. Kaya wala po kaming dahilan para hindi po magpasalamat, O God. At kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Sasambahin namin ang inyong makapangyarihang pangalan. Ang pangalan na nagliligtas. Ang pangalan na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. At wala pong ibinigay dito sa lupa na pangalan na hindi po makakapagligtas ng tao, kundi pangalan nyo, Panginoon. Kaya marami pong salamat at patuloy po ng bawat isa ay kami po ay nagpapalinis ng aming puso. Sige, ano pa yung na-encounter natin, ihingi natin ng tawad din sa individual na paghingi ng tawad. Upang sa ganon, patuloy yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos ay amanahan sa ating mga puso. Patuloy po, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Ako po mismo, Panginoon, dumidirekta po sa inyo. Ganon din po tayo, dumirekta po tayo sa Panginoon ngayon. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon, ano man yung nagawa ko. Ano man yung pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Wala po akong maililihim, Panginoon.
lahat po kami ay hubad sa iyong harapan. Lantad po kami sa iyong harapan. Kaya patuloy po na nagpapalinis po ako ng puso. Para sa ganun mamaya, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, malaya po kayo na makakakilos po sa amin, Panginoon. Dahil nalinis mo ang aming puso. Kaya, Panginoon, salamat po. At sabi ng Bible, kung tayo'y tapat, kung tayo'y nagtunay na naghumingi ng tawad, tunay din ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya angkinin po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Yes, Lord, inaangkin po namin ang kapatawaran mo, Panginoon. At patuloy po yung banal na Espiritu'y dumaloy. Iniimbitahan ka namin sa aming kalagitnaan. Malaya ka, ikaw mismo, Holy Spirit, ang saming sasama sa oras na ito, Panginoon. Kaya marami pong salamat at patuloy na ikaw lamang ang maparangalan. Ano man yung katagumpayan na mangyayari po sa araw na ito, sa iyo lamang po namin ibinabalik. Lord, patuloy natin lay hands ang prayer box. Salamat po sa answered prayer, Panginoon, na sa aming mga kapatiran. May mga nagpatotoo na nakatanggap po sila ng kahilingan nila. Inano mo, Panginoon, sinagot mo. May nagpatotoo dito, Panginoon, na yung permeso de soggiorno, Panginoon, sinagot mo. Yung trabaho, sinagot mo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. At patuloy po yung prayer request ng bawat isa. Kung ano man po yung ano pa ito, hindi po sinasagot, Panginoon. In the right time, Panginoon, ito po ay sasagutin mo, Panginoon. Kaya kami nagpupunyagi in advance, Panginoon. Kami po ay nagpupuri in advance sa mga sasagutin mo pang mga prayer request ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! Amen! Hallelujah! We thank you, Jesus. Purihin natin ang Panginoon dahil ang presensya niya ay nandirito na. Amen? Kaya let us enter in His courts with thanksgiving. Samahan niyo po kami dito sa harapan and we will bless the name of the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-sama magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-sama magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-sama tumalon, sama-sama sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langitan nagdarama. Tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw.
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around.
silencing my every fear. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. By faith we believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put that in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, we believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of By faith we declare that same Spirit that raised Christ from the dead is alive in us, is alive in us. The God who was and is to come, the power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Come on, let's declare. The God who was and is to come. Holy Spirit, the power of the risen one. Oh, you are powerful God. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Oh, the
salvation. As we declare salvation sa buong Udine, come on, let's declare it. Salvation, salvation, for there is salvation in your name. You are our Redeemer. Kaya we claim Udine, Lord, for this is our promised land. We claim victory over our families. We claim victory sa aming mga kababayan sa lugar na ito. At ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati. Once again, let's give the highest praise to the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Thank you, Jesus. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Sa iyo lang po ang pinakamataas na papurit, pagsamba, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. Maraming salamat po muli sa bawat isa. I pray na naranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpuri at pagsamba sa Kanya. Amen? We believe na ang Diyos lang ang magkapagbibigay ng miracle sa buhay ng bawat isa. No, kung sa tao merong imposible o imposible sa tao, pero sa Diyos, posible. Kaya i-claim po natin, kung ano man yung hinihiling mo sa Panginoon, i-claim mo na ito ay mangyayari. Amen? At tinatawag ko po ang bawat isa na ihanda po, dadako po tayo sa pagbibigay. Praise the Lord. Ready na po ba ang bawat isa magbigay? Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Okay, sige po. Tayong lahat muli ay yumuko at manalangin. Pag-pray po natin ang ipagkakaloob natin. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay natutuwa sa ang puso ay maluwag sa pagbibigay. Cheerful giver. Amen. Kaya I believe na lahat ng taga Gak-Udine ay merong pong cheerful giver. Amen. Na may puso. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa. Lord, dalangin po namin ang aming mga ipagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ito po ay inyong palawakin, Panginoon. At magamit ito, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo. Magamit ito sa pagpapaunlad dito po sa church na ito, Panginoon. At magamit po ito, Panginoon, para maabot po ang mga kaluluwa na hindi pa po naaabot, Panginoon, ng gospel mo, Panginoon. Kaya salamat po at lahat po ng mga babayarin dito, Panginoon, pinagpipray po namin. Kayo po ang magpo-provide na ito, Panginoon, at ito po ay manggagaling po sa aming mga puso, Panginoon. Kaya patuloy po na ako'y nagsasalita ng pagpapala sa buhay ng may hawak ng pera, Panginoon, sa pagmamanage, kay Pastor, Panginoon, na siya ang puno dito, Panginoon, sa Gak-Udine, at sa bawat isa na magkakaloob po sa oras na ito. Kaya ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Boy. Salamat din po sa inyong patuloy na pakikisa, pagsuporta sa gawain po ng Panginoon dito sa lugar ng Udine. Meron po tayong announcement. Pakisuyo po, pakiano po ng announcement natin. Sa darating po na May 1, magkakaroon po tayo ng family fellowship na gaganapin po sa Lago de Cabatzo. Ano po, kung maaari, kung magkasama-sama po tayo doon, ma-enjoy po natin yung weather. Ano po, sa May 9 naman po, magkakaroon po ng Women's Net. So, sa susunod na linggo, ako po yung uuwi para sunduin po yung, makasama ko yung aking may bahay at saka si Pastora Marisa. Ano po, sunduin ko po sila. Tapos, yung kinalingguhan naman po yung Mother's Day. Ano po, at sama-sama po natin iselebra ang kaarawan ng mga nanay. So patungkol naman po sa ating pong
susuotin, ibababa po yan ng ating mga life group, ng mga kababaihan. Ano po, kami namang mga kalalakihan, kami naman po ay susuporta sa inyo sa gawain po na ito. Okay po po yun? At mamaya din po, pagkatapos ng service, yung mga coordinator po natin at saka yung mga leaders, magkaroon po tayo ng maikling meeting po pamaya pagkatapos po nating makapananghalian. Amen? Pakisabi po sa inyong katabi kapatid, salamat nakasama kita sa ating pagsamba ngayong umaga. So hinihingi din natin ng panalangin yung mga kapatid natin na wala, na kung sila may bumabiyahe, ingatan sila ng Panginoon kung saan man sila naroroon. Ano po? Last week po, ang preaching po natin ay Embrace Believer, na kung saan ay inano po natin na yung bang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa bawat isa, mayakap natin yung ating mga kapatiran, yung ating mga mahal sa buhay. Napakaganda, kita nyo, pag dumadating po tayo, para bang ang tagal na tagal nating hindi nagkita. Nagkaroon ng warm welcome. Kahit nakita nyo na kahapon, nakita kayo uli ngayon, para bang ang tagal-tagal na hindi nagpangita. Yun po yung nagagawa ng pakikipagkapatiran, na kung saan, hindi lang po ito isang pamilya, kundi pamilya ng Diyos. Ano po? Dahil ito po yung pagkakataon na kung saan, na mas higit pa po ito sa totoong pamilya. Dahil ito po, pamilya ng Diyos, ito po'y hanggang panlangit na pagtitipo natin. Ano po? Kayo po ba nandiyan pa? Panginoon, pinagtitiwala ko po sa iyo yung umagang ito at patuloy na ang lahat ng mga salita mo na mahahayag ay matanim po sa aming mga puso. At aalis po kami sa bulwagang ito na kami po ay totoong napagpala. Kaya salamat po, itinitiwala ko po ito sa iyo. Itago mo lamang po ako sa iyong cross. Thank you po, Father God, in Jesus' name. Amen. Kayo po ba nandiyan pa? Sa umagang ito po, ang ating po mensahe patungkol po sa blessed hope na Jesus is coming soon. Naniniwala tayo ng Panginoon ay babalik. Ano po? Anak, malayo na yung ating nasa kalagitnaan na halos lahat yan. Titus 2:13, magbasahin po natin ang Titus 2:13. Nandiyan po kayo? Wala yung ating, yung ating sa media. Sabi po dito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior Jesus Christ. So sabi po sa Tagalog, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesus, na Panginoong Hesukristo. Meron pong pangako ng Diyos na siya ay babalik. Alam natin na marami ng mga tao ang nag-prophesy na si Lord Jesus ay darating. No, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Pero sabi po ng Biblia, napakaganda na nababasa natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, the Lord return will come unexpectedly. Darating ang Lord na hindi natin inaasahan. Walang nakakaalam nito. Kundi darating siya na parang magnanakaw. Na kung saan, siyempre kung darating, alam na may darating na magnanakaw, makapaghanda tayo. Wala nakakapagsabi po noon. Kayo po pinandiyan. Anak, paki po nung ating sa media, bakit hindi sunod-sunod? Nasa number 2 na agad tayo. So napakaganda na kung saan habang iniintay po natin ito, naririnig natin ang mabuting balita. Ito po yung mabuting balita ay ang salita ng Diyos. At habang ito yung ating naririnig, ika nga, tayo ay nakakapaghanda habang hindi pa ito dumadating. Amen po ba doon? Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew 24 verse 3, sabi po doon, Later Jesus sat at the Mount of Olives. His disciple came to him,
privately and said, tell us, sabi po ng mga disipulo, tell us, when will all this happen? Kailan ito mangyayari? Sabi po ng mga disipulo niya. What sign will signal your return and the end of the world? Ano daw po yung palatandaan na kung siya ay darating na? Ano po yung palatandaan? So, sa makatuwid, ang sinabi po dito, ang unang sign ng pagdating ng Panginoong Hesus, una, war of nation. Yung paglalaban-laban ng mga kaharian sa kaharian at bansa sa mga bansa. So nakakarinig na po tayo ng sound of war sa kasalukuyan. No, may paglindol sa iba't ibang dako. Pero ang Biblia ay nagsasabi na hindi pa yan ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon na sinasabi niya, hanggat hindi nahihayag ang mabuting balita sa lahat, hindi pa dadating ang wakas. Kaya napakahalaga, tayong mga mananampalataya, dapat porsigido tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi. Kasi malaki po yung parte natin bilang mga mananampalataya na kung saan tayo yung maghahatid ng mabuting balita. Una sa mga mahal nating sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga kasama natin sa trabaho, at least masabihan natin sila, mabigyan natin sila ng babala na kung saan nasabi natin na ang Panginoon ay darating. Naalala niyo ba noong ang Panginoong, the Father God ay nagpagawa siya kay Noah ng arko? Wala namang baha. Ang sabi ng mga tao, wala namang baha. Bakit gumagawa ng arko? Sisira ata ang ulo ni Noah. Walang nakakaalam. Tanging si Lord lang nakakaalam noon. Pero naniniwala ako na kung saan si Noah, nagpabahagi siya, na sinabi niya, may baha na darating. Kaya nga nagpagawa ng ano. Pero hindi sila naniniwala. At nung dumating yung pagkakataong iyon, ang tanging pamilya lamang ni Noah ang naligtas. Lahat ng tao namatay. So taas sa ating buhay, napakaganda, ito parang arko po ito. Itong panambahang ito, para tayo nasa arko, nasa loob tayo. And I pray kung darating si Lord, dito tayo. At nakakasigurado tayo, save tayo. Kasi nasa sa loob tayo. Kayo po binandyan. Kaya mapanatili po natin ito na kung saan kahit tayo nasa ating mga tahanan, mapuno pa rin tayo ng salita ng Diyos. Kaya, di ba, everyday meron tayong binabasa na devotion natin. Everyday, napupunuan tayo ng salita ng Diyos. Nalalaman natin yung mga lihim na panukala ng Panginoon at yung mga bagay na kung saan dapat nating malaman at darating sa tamang panahon. Ano po? Na hindi natin inaasahan. Anak, pakilipat po. Lumampas na po tayo dyan. Isa pa po na sign dito, yung ikalwa, natural disaster. Yep. Yung mga iba't ibang kalamidad po ay darating. Magkakaroon ng mga taggutom, yung mga pagbaha, ang daming iba't ibang mga disaster na mangyayari. At least alam po natin ito, naririnig na po natin ito. Kaya dapat tayo po ay makapaghanda. Na kung saan, naiiba na yung pananaw natin sa buhay. Na kung saan ang ating naisin na ngayon ay makapagbalik loob sa Panginoon, na kung saan hindi tayo napupuno ng mga pangit sa ating mga kalooban, nakakapagmahal tayo upang sa ganon, maibahagi natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kayo po pinandyan. Kaya hinahanta tayo ng Diyos. Kung hindi natin ito, kaya nga po mabuting balita. Kasi kapag lumabas kayo, puro pangit na balita ang ating naririnig. Sa iglesia lamang naririnig ang mabuting balita. Kung hindi natin ito maririnig, iba ang ating mapapag-usapan sa church. Hello? Imagine nyo, maghapon kayong nanood ng TV. Nanood kayo ng YouTube.
Napuno tayo ng balita sa Pilipinas. Alam nyo, kapag may nakausap kayo, yun ang inyong mapapag-usapan. Kasi yun ang pinuno natin sa ating buhay. Pero mo maghapon na puno tayo ng... di pag dumating ka, alam mo, ganito na nangyayari sa Pilipinas. Yun ang nilaman ng puso natin yun ang lalabas sa bibig natin. Pero kung mapuno tayo ng salita ng Diyos, mabibigyan din natin ng babala. Meron palang dadating. Dadating pala si Jesus. Kailangan tayo ay maging handa. Kung hindi natin ito mapaghandaan, hindi man lang natin nasabi sa ating mga mahal sa buhay na darating si Jesus. Tapat ang Diyos na nangako sa atin, darating at darating ang Panginoong Jesus para katagpuin tayong lahat. Amen? Ang Diyos po'y mabuti. Sunod po, mga persecution po, mga pag-uusig na darating. Sa panahon ngayon, kamumuhian kayo ng lahat ng mga lahi dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo para parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at kapuputan at ipapahuli nila ang mga kapwa nila. Ipapahuli yung kapwa nila. Meron nyo, pag dumating itong pagkakataon nito, marami daw po ang tayo na mga mananampalataya, tayo magkakasiraan-siraan pa rin tayo. Tayo magsasiraan. Dadating yun, kamumuhian natin yung bawat isa. And I pray ang aking panalangin palagi na kung saan mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Marami po yung tatalikod sa pananampalataya. Nabanggit ko kagabi, sabi ko, kung hindi paiigsiin ng Diyos yung mga araw, baka walang maligtas. Kasi bakit? Yung oo natin ngayon, bukas hindi na. Ang dali nating mabago. Ang daling mabago ng ating kaisipan. Yung yes natin, yes Lord. Pero pag dumating na yung mga pag-uusig, bumibigay tayo pag dumating na yung pag-uusig. Hindi tayo makatagal sa kahirapan. Hindi pa natin ito wala pang pumapalo sa atin. Salita pa lamang yung ating naririnig, pero bumibigay na tayo. How much more kung pinapalo na tayo? Wala pa namang nangyayaring ganon. No? Pero paano na kung dumating na yung pagkakataon na yon? Sana, sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kaya patatagan, kapatid, pakisabi sa inyong katabi. Kapatid, patatagan tayo. Hallelujah, Jesus. Nandiyan po yung pagsasawalang bahala ng batas. Marami mga false prophet, maraming mga bulaang propeta ang darating at ililigaw nila ang marami. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito malalamig ang pag-ibig ng marami. So hindi lahat na naghahayag ay tama. Kaya maganda, alam natin ang salita ng Diyos. I remember na nakaatid ako, inimbitahan ako, minsan may nag-imbita sa akin na isang ganito din. Pero, siyempre, nakabasa na ako ng salita ng Diyos. Sabi nung nagbabahagi, yung preacher, ang sabi niya, alam mo, pare-pareho lamang yan. Para kang mag-aani, at tapos yung pag-aani mo, yung ikasampung bahagi mo, dadalhin mo ito sa Kanya, sa Panginoon. Kaya daw ang mga religion, pare-pareho lang yan. At dadalhin yung ani sa bundok at tayo, iba't ibang sangay, magkikita-kita rin tayo doon. Sabi ko, pwede kang dumaan sa gilid, pwede kang dumaan sa kabilang gilid, pwede kang dumiretso. Pero alam nyo, hindi matanggap ng Espiritu ko yun. Sabi ko, kung may sinabi man lamang siya na si Jesus ang daan at ang katotohanan, baka makalantak ako ng sabi ng Amen! Bundok daw ang pupuntahan at magkikita-kita rin tayo doon. Kaya isa lang. No! Walang daan doon.
Sa langit walang daan. Si Jesus lang. Ang sabi ng Biblia sa Acts 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan na binigay ng tao sa ikililigtas ng tao, kundi si Jesus lamang. Kaya yung nag-imbita sa akin, kinausap ko, sabi ko, kung kahiya-hiya man, pero gusto ko sanang tumayo, mali yung preaching na sinasabi nung nagpipreach. Kasi bakit? Kahit eroplano, kahit na rocket, yung papunta sa Himpapawid, hindi makakarating yun sa langit. Kaya maging mapagmatsyag tayo, maging maingat. Kasi nga, doon maraming dadating na mga bulaang propeta. Pwedeng ang gaganda ng kanilang pananalita, pero wala naman sa sinasabi ng Biblia. Kaya napakaganda, tayo mismo nagsasaliksik. Inaalam natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at magpapabulaan ng maling aral. O di malalaman natin yung mga mali. Sa ganon, ang lingkod ng Diyos magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Eh di tayo pabuti ng pabuti at magagamit tayo para sa iba, para sa kaligtasan din ng iba. Eh pag ang pinasa mo ay mali, mali lahat. Pareho kayong mahuhulog sa hukay. Kayo po ba'y nandiyan? Kaya napaganda, napapag-usapan po ito, ibig pagdating ng Panginoon. Eh kalimitan, na ano natin, pagpapayaman. Ang preaching, pagpapayaman. Pag hindi ka nagbigay, o kaya nangyayari, nasisira ang mga Kristiyano. Dapat ito, binabahagi ito. Bakit ito ibinabahagi ang pagdating ng Panginoong Hesus? Para tayong lahat ay maging handa. Kung ang ating pamumuhay ay pangit, may pagkakataon pa para baguhin natin ang ating paglakad sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Eh kung hindi, kung magagandang salita na lang na ang aking sasabihin sa inyo, ay para sa ikalalakad, para bang puro ang pabor ay sa ikabubuti, yung bang puro na lang pabor sa atin. Mas maganda masaktan tayo dahil yung bang pag narinig mo ang salita ng Diyos, para bang nasasaktan ka pag naririnig mo. Nasasaktan tayo, parang tayo yung pinatatamaan. Pasalamatan natin ng Lord, nangungusap si Lord sa'yo. Kayo po ba nandyan? Hindi ko po kayo bibibihin. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon tayo. Kasi yun ang katotohanan, yun ang magpapabuti sa bawat isa sa atin. Hindi magpapalaya, hindi magpapalayas. Magpapalaya. Pero salamat sa Diyos dahil naririnig natin. Pero naririnig na natin ito. Paano kaya yung mga tao na hindi nakakarinig nito? Pinagpipray ko po ang paligid. Alam niyo, mapagmatsyag po ako sa paligid natin. Sa Udine. Kaya nga, tuwing umaga, mula Quiabres hanggang Villa Roma, naglalakad ko. Nakapag-exercise na ako, naipanalangin ko pa yung lugar na pinagdadaanan ko. Lord, kung may mga Pilipino dito, makaranas sila ng kaligtasan mo. Kung makikita niyo ako na naglalakad diyan, sasabihin niyo si pastor, nagsasalita na sa ano. Hindi po. Ako lang nakakana para umano yung aking bibig. Pinagpipray ko po yung lugar ng kaligtasan sa mga kababayan natin dito. Kasi ang daming kababayan natin ang nakatanikala. Sino magpapalaya sa kanila? Kaya unti-unti, pumapasok ako sa kanila. Sabi ko ba, madami na pala akong kakilala. Amen? Sana, kayo din. Sana sa paglakad-lakad nyo, ipag-pray natin ang kaligtasan ng mga kababayan natin dito. Sino magpapalaya sa kanila sa tanikalaan ng bisyo, sa tanikalaan ng sugal, sa tanikalaan ng tanikalaan ng bisyo ng alak, sa tanikalaan ng droga, sino magpapalaya sa kanila? Malapit nang dumating si Lord.
Next po. Anak, pakisuyo ng timeline. Timeline of the end time. Tapos sa susunod natin ito yan. Pakita ko lang po sa inyo yung picture nito. Ito po yung timeline of the end time. Sabi po dito, ito po yung present church is po natin. Ito po tayo yung nasa dulo. Dito tayo. Ito po yung una. Pero isang araw, wala nga nakakaalam na mangyayari, ay merong rapture na pwedeng sa isang kisap mata, bigla na lang, mga damit na lang nyo naiwan dito. Ibig sabihin, natutuwa na kayo. Sana kasama ninyo ako, baka ako maiwan. Nasaan si Pastor? Bakit ang mga kasama ko dito wala na? Ako lang ang natira. Mangyayari ito't mangyayari. Dapat nakalagay na sa ating isip, mangyayari at ito't mangyayari. Kaya inihahanda natin ang pagdating ng Panginoon. Pag nagkaroon ng rapture, hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Doon na yun. Pero alam natin, pagdating natin doon, kung ano natin, meron tayong mga putong ng corona na bibigay sa atin si Lord. Pero kawawa yung maiiwan. Sabi po dito, the beginning of sorrow. Umpisa ng kalungkutan at grabing kapighatian ang mangyayari. Ang sabi ng Biblia, mangangalit ang ating mga ngipin sa sobrang hirap na pwedeng mangyari. Kaya pinaghahandaan natin ito. Kaya kung tayo masama ang ating pag-uugali ngayon, dapat maging mabait na tayo ngayon. Pastor, gusto ko nang bumait, pero hindi ko magawa. Gusto ko na magbago, pero ayoko. Kasi nag-i-enjoy tayo sa mundong ito. Nag-i-enjoy tayo sa mga bagay-bagay. Parang pag tinanggap natin si Lord, ang daming mababago sa buhay natin. No! Hindi yun, pero yung gusto mo, ang nangyayari lang, yung gusto mo lang, ang gusto mong gawin. Ang tanong, gusto ba yun ng Diyos sa'yo? Paano ka mababago kung hindi ka aalis doon sa sarili mo? Kailangan patayin natin ang lamang ito at sumunod tayo kay Kristo. Ngayon, kapag sumusunod tayo, si Lord naman ang magbibigay ng lakas sa iyo para malampasan mo yung mga pagsubok na dumadating sa iyo, yung mga kahinaan mo, palalakasin ka ng Diyos. Hanggang sa kung dumating yung time na dumating siya, na-preserve ka ng Diyos. Pero kung ang sarili natin ang masusunod, hindi mo na mamalayan, palayo ka ng palayo sa Panginoon. Na kung saan, pag linggo, nasa church ka, pero yung Lunes hanggang Sabado mo, nasa ibang lugar ka, nasa kabilang barangay ka. Alala ko tuloy si Kuya Luis, nasa isang barangay ka. Pero, may pagpili. Pinipili natin na kung saan, ano ba yung kagustuhan ng Diyos para sa akin. Dapat tinatanong natin din yun ng ating sarili. Ito ba yung plano mo, Lord, sa buhay ko? Pero, namatay si Kristo para sa iyo. Kaya, ingatan natin yung paglakad natin sa Panginoon. Amen? So, napakahalaga po nito. May final judgment pa. Alam natin na dadating si Lord Jesus. No? Pero, hindi nga natin lamang alam kung kailan. Wala nakakapagsabi dito. Kahit yung mga anghel ng Diyos, kahit si Lord Jesus, hindi niya, tanging ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Amen? Pag-usapan po natin yan next week kasi part 1 po ito. Next po. Sabi po dyan, Jesus is coming soon. We will be caught up in the air for the blessed hope. 1 Thessalonians 4:13. Basahin ko po ito sa Tagalog. Muling pagkabuhay ni Jesus ay muling bubuhayin ng Diyos ang mga namatay. Anak, palipat na. Yung kasunod po niyan. Hindi yan. Ayan. Dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus na siya namatay at muling nabuhay, tayo man din ay bubuhayin pagdating ng araw na yon. Ayun ang ating blessed hope na yung kamatayan ni Lord Jesus at dahil sa kanyang ginawa, dahil doon tayo ang nakinabang na isang araw tayo bubuhayin din ng Diyos.
Pero hindi, sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat. God will bring back with Him the believer who have died. Yung mga namatay na, yun muna po yung unang bubuhayin. At ang ikalwa, ang sabi po dyan, huwag tayo magdalamhati katulad ng ibang tao na para bang walang pag-asa. May pag-asa sa Panginoon, amen? Kaya yung tinanggap mo, ang tinanggap mo, langit na. Imagine yung pumasok kayo dito ng Italia. Yan ko na halimbawa ito. Pumasok tayo ng Italia. Pagpasok natin ng Italia, meron kang ticket. Meron kang passport, makakapunta ka na sa Italia. Anong hinahanap ng immigration? Visa. Pagpunta mo ng langit, hindi ka din agad-agad makakapasok ng langit. Pag sinabi mo lang, gumawa naman po ako ng maganda dito sa lupa. Wala naman ako yung nagrabyadong tao. Mabuti naman ako. Nagbigay pa nga ako pagpapagawa ng church. Hindi po yun ang kaligtasan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang natin nasumpungan. Hello. Kaya nang dumating si Kristo, langit na. Kayo po pinandyan na si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kay Jesus lang. Pastor, gumawa ako ng mabuti. No, hindi yun na, hindi mabuting gawa. Ephesians 2:9, hindi sa mabuting gawa tayo naligtas, kundi biyaya ito ng Diyos. Kaya yung biyaya ng Diyos, para bang wag nating samantalahin yung biyaya. Ang biyaya ay libre natin na itong natanggap. Kaya nga biyaya eh. Hindi natin binayaran. Si Lord ang nagbayad lahat. Finish. Bayad na. Ang kaligtasan mo, ginawa na ng Panginoon. Kaya, ingatan natin ito para tayong may ilawan na kung saan iniingatan natin araw-araw. Dahil pwedeng sa isang biglap, sa isang iglap, pwede itong mamatay. Kaya nga, iniingatan eh. Paano ba ang mag-ingat ng isang ilawan? Para kang may hawak na ang tawag doon, parang kandila. Ano natin ang kandila? Siyempre, iniingatan mo yung ilaw. Kasi ito yung nagdadala sa iyo sa araw-araw na paglakad natin. Pwedeng umulan, pwedeng humangin. Hindi natin alam, baka isang iglap, madala tayo, mamatay agad yung ilaw. Pag nawala na yung ilaw, hindi mo na alam kung saan ka patungo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Yung pinupuntahan niyo madilim dyan. Ikaw dapat ang maging ilawan nila para sila man sumunod sa iyo para makasama kayo ni Kristo pagdating ng araw. Palakpakan niya na si Lord. Naunawaan niyo ang aking ibig sabihin? Hindi nga tayo, pilit na pilit tayo sumayaw kay Lord. Hallelujah, Jesus. Habang nadidito tayo, gawin itong mga katauhan ng ating ito, maganda. Maganda kaya tayo nadidito. Kasi pagdating sa langit, puro pagpupuri at pagsamba doon sa lugar na yon. Wala nang nanunood. Kaya dito pa lamang, dapat praktisado ka na. Kasi pagdating mo doon, grabe ang pagpupuri ng mga mananampalataya sa Panginoon. Palakpakan niya po natin si Lord. Huwag tayo magdalamati katulad ng mga taong walang pag-asa. Sabi po dito, sa 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo kung ano ang mangyayari sa mga namatay na at nang sa gayon, hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Dahil alam natin, pero nyo, minsan, pag may namatay tayo mga kamag-anak, talaga namang grabe yung ano natin. Grabe yung pang dalamati, para bang, bakit? Pero kung alam nyo na mananampalataya, yung ating mga mahal sa buhay,
Matuwa kayo, dahil promotion yun sa Kanya. Kapiling na sila ni Lord. At isang araw, kung tayo din ay magpapatuloy, makakasama din natin sila. Hello? Kaya wag tayo magdadalamati na para bang walang may pag-asa kasi alam natin kung saan sila nagpunta. Halimbawa, bigyan ko halimbawa si Kuya Romy. Natapos niya yung takbuhin niya dito. Nakita natin naging mabuti siyang mananampalataya. Nakita natin kahit sa huling sandali, meron pa rin siyang inumpisahan. Hello? Alam niya yung senaryo na pwede mangyari. Mawawala na siya. Ang isip pa niya, magligtas ng kaluluwa. Ang isip niya, yung mga anak ko makakaroon ng kwarto dito para mga anak ko, yung mga apo ko, makapag-aral dito. Meron ganong kaisipan. Paghahanda sa hinaharap. Pero, mawawala na. Dapat kailangan niya yung perang yun, pero mamamatay na. Iniwan niya yung perang yun para ito sa magiging kwarto dito sa aking mga apo. Ganyan. Grabing kaisipan. Ang isip, pang walang hanggan. Sana, ganun tayo, may iiwanan tayong legacy. Ang napakahirap na legasiya nang mawala tayo dito. Maganda yung mananampalataya. Alam mo namatay siya, mananampalataya siya ni Kristo. May magandang pakinggan, mananampalataya ni Kristo. Kaysa yung namatay tayo, namatay siya dahil siya ay maglalasing. Ang pangit ng iniwang legasiya, maglalasing, magsasabong. Kayo po ba nandiyan pa? Sana maiba ang ating pananaw. Dito na rin lamang tayo eh. Huwag natin kumpara yung walang hanggan. Ang walang hanggan, tingnan nyo, ang buhay po ay short lang. 80 lang po ang pinakamahabang buhay ng tao. Imagine nyo 80. Yan, 80 lang. Hanggang dyan lang. Ikumpara nyo doon sa walang hanggan. Naniniwala kayo hanggang 80 plus lang ang tao? 80 plus. Pag gusto nyo abutin ng 100 dito, nagpa-part-time kayo 100. Pero yung bakit ko ito sinasabi sa atin dito? Kasi ang buhay kasi po ay ganito. Pag ang mga namatay, binibigyan sila ng plaque eh. Born. Ganito, April 29, 1971. Die. May nakalagay pa naman palang gano'n yun. Na kami yung, yan. Tapos ito yung kamatayan mo. Ang pinaka-importante doon, anong ginawa mo doon sa buhay na yon? Naging pagpapala ba tayo? Ang haba noon. Pagpalagay mo hanggang 70, sa loob ng 70, ano ang ginawa natin? Nagamit ba tayo ng Lord? Niligtas tayo ng Lord? Anong ginawa natin ng kaligtasang ito? Wala. Dadating si Lord. Anong ginawa mo, anak? Wala, Pastor. Wala, Lord. Nag-enjoy lang ako sa buhay. Pero tinanggap ko po kayo. Ganun lang. Pero ang nais ko sa inyo, sabihin nyo kay Lord, Lord, saan mo ba ako gagamitin? May talento akong kumanta, may talento akong sumayaw, gamitin natin for the glory of God. Kasi iba ang gumagamit sa atin eh. Hello? Alam nyo ba, minsan ginagamit, iba ang gumagamit sa atin. Dapat magamit yung mga talento for the glory of God. Anong nangyayari kasi, na sumasaya yung tao, dapat sumaya ang Diyos sa talentong ibinigay ng Diyos sa'yo. Para pagdating ni Lord, naging kapakipakinabang ang buhay na ito for the glory of God. Letter C, anak. Sabi po dito, first to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air, are the dead
believer. Yung una munang namatay. Kahit nasaan sila, muli silang bubuhay ng Panginoon at sasalubungin sila sa himpapawid. Yun po yung una. Yung ikalwa, tayo, nabuhay pa. Sabi po dyan, second to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus to the air, are the believer who are still alive. Sabi po dito. So, kaya napakahalaga, kapag tayo po ay, siyempre, sasalubungin tayo ng Lord sa alapaap. Bibigyan ulit tayo ng panibagong, alangan yung body pa rin natin, ito ang daladala natin. Hindi na po yung body na ito, kasi ito, panlupa ito. Babalik ito sa lupa. Kayo po ba'y nandiyan pa na? Itong katawang ito ay nagsimula sa alabok, kaya babalik tayo sa alabok. Eh ngayon, haharap tayo kay Lord, ito pa rin bang bibigyan, yung ito, magiging wala ng kamatayan, itong body na ito, yung ibibigay sa atin ng Diyos. Pagdating natin doon, baka hindi nyo ako makilala. Kasi long hair ako, mayroon kulot-kulot ito. Kayo po ba nandyan? Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ng Panginoon magpakailanman. Kayo may forever. Sabi nila walang forever, meron. Sabi ng Biblia, nakalagay dyan, no? They will be with the Lord forever. Eh di may forever. Yun ang pinaka-blessed hope natin. Yun ang ating pag-asang inihintay. Sinong gusto po noon? Huwag muna ngayon. Hindi pa kayo ginagamit ni Lord eh. Samantalahin natin ang pagkakataon, makagawa tayo ng mabuti. Kasi ang nais ng Lord ay magamit ang bawat isa sa atin na kung saan na magdala naman tayo ng kaluluwa sa Kanya. Kasi ang nangyayari, iipon tayo ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Bumibili tayo ng magandang, papatayo tayo ng magandang bahay. Napupuno tayo ng alahas. Alam nyo, iiwanan nyo din yan. Yung bahay, pag iniwanan niya, pag-aawayan din yan. Hello, totoo hindi. Hindi nyo na mga dadala yan eh. Ang nais ni Lord, magdala tayo ng kaluluwa sa langit. Magdala tayo ng kaluluwa sa langit. Una, yung ating mga mahal sa buhay. Ikalawa, sa ating mga kaibigan. At sino pang dadalhin sa atin ng Panginoon? Masabi mo man lang, alam mo pa, mayroon tayong sinatawag na blessed hope na sinasabi. Dapat may bahagi man lamang natin yun sa ating mga mahal sa buhay. Eh minsan hindi natin ito naibabahagi, nahihiya tayong ibahagi si Lord Jesus. Maiiba yung pananaw natin. Kasi sabi dito, ang sabi ng Biblia, huwag tayo mag-ipon ng yaman dito. Huwag tayo mag-impok ng yaman dito sa lupa. Kasi dito may naninirang tanga, sabi. Pero sa Lord, ang tibok ng puso ni Lord ay kaluluwa, 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 kaluluwa. Kasi namatay si Lord para sa atin lahat, for the glory of God. Sana gamitin tayo ng Lord mightily sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayo yung bang mag-enjoy sa buhay na maganda, nag-enjoy tayo kasama si Lord. Pero kung nag-enjoy tayo sa labas, sinasayang natin ang ating oras. Nasasayang ang ating oras. Hindi tayo, biro nyo, imagine nyo, mananampalataya tayo, pero kinakitaan tayo para tayong hindi mga mananampalataya. Di ba ang pangit? Samantalang dapat, nadidito tayo, makita sa labas, nagre-reflect ang liwanag ni Kristo saan man tayo, dalhin ng Panginoon. Ay di pagpapala tayo. Dadating ka pa lamang, tuwan-tuwa na sila dahil ang dala mo, pag-asa.
Kayo po ba nandyan? Kapag dumadating ka pa ng gustong-gusto ka nilang kausap. Kasi nagbibigay ka sa kanila ng kapayapaan sa puso, kapayapaan sa damdamin. Kasi ang daming ang bigat-bigat. Kailangan lamang ikaw, kailangan ng tenga natin para pakinggan sila. Saka mo ngayon ibahagi yung pag-asang hatid ng Panginoon. May pag-asa pa kapatid. Hindi dito natatapos ang buhay. For the glory of God. Future resurrection po. Yan. Nabanggit ko kanina, yung ating mga namatay na katawan ay muli magkakaroon po, must be transformed into bodies that will never die. Mapapalitan to ng katawan na hindi na mamamatay. Our immortal bodies must be transformed into immortal bodies. Hindi na ito, yung lugar na ito, wala nang sakit at karamdaman. Hindi na tatako, hindi na kaya uubo-ubo. Wala nang sakit. Pag ikaw nagkasakit pa, immortal na nga, nakinaching-aching ka pa doon. Ewan ko lang. Katapos dito, no more death, no more sickness, wala nang kalungkutan, wala nang sakit, at wala nang pagluha. Sabi dito, at papawiin ang bawat luha sa kanilang mga mata. There will be no more death or sorrow or cry or pain. All these things are gone forever. Wala na ito. Kapag dumating na tayo doon, wala na. Wala nang lungkot. Dito, puro lungkot, puro sakit. Lalo na pag umiidad ka na ng nagiging member ka na ng SSS. Naku, ang sakit na sa tuhod. Alam nyo, SSS, samahan 50 sarado. Ako 50, kasama si Sinta, tsaka si Tenta. Ako nga 50, bumibigay na. Pero, pag dumating yung time na dumating na si Lord at sinalubong na tayo sa himpapawid, ini-imagine ko, sasalubungin tayo sa himpapawid. Imagine nyo yun. Walang eroplano, sasalubungin tayo ng Lord sa himpapawid. Na-imagine nyo yun? Na-imagine nyo? Doon mangyayari, I believe I can fly. Sabi, sasalubungin tayo sa himpapawid. Alam nga, nakasakay ka sa aeroplano. Pwede pala yun, I believe I can fly. Kasi sabi ng Biblia, gagawa siya ng bagong Jerusalem. Diba? Nakalagay sa Bible yun. At doon sasalubungin tayo ng Panginoon. At yun yung blessed hope natin. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya nga dapat handa tayo. I pray, walang maiwan. No? Paano kaya pag may dumating dito? Kunyari lang, may dumating dito na ibang lahi, katapos may tumutok sa iyo ngayon ng baril diyan. Tsaka sabihin sa'yo, naniniwala ka ba kay Jesus? Ano yun? Ang kasagutan doon kung oo o hindi. Kapag sinabi mong oo, puputok yung baril. Ngayon, ano kaya ang sagot mo? Si Irene na nasa likod eh. Irene? Si Lord Jesus ba ay naniniwala ka o hindi? Pag sinabi mong oo, puputok. Amen! Akala ko sasagot mo, dati. Pero minsan dumadating yung ganon. Sinusubok tayo. May time ng pagsubok. Ang dami niyan. Kung pag dumating na yung kabigatan sa buhay, kaya mo pa ba na magpatuloy sa Panginoon? Nyambat-bat ka ng iba't ibang mga suliranin, nakakapagpuri ka pa ba sa Panginoon? Alam mo, kapag yun na nangyari, na sa kabila ng iba't ibang pagsubok na dumadating sa iyong buhay, may sakit ka na, nakakapagpuri ka, galak na galak ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Naalala niyo si Job? Naalala niyo si Job? Alam niyo yung nangyari kay Job? Wala, kahit
kuko, hindi tayo nakaabot sa panuntunan. Kasi, biro mo, nawala yung kanyang mga anak, na lahat ng kanyang ari-arian, kinuha. Katapos nagkasakit pa. Tapos yung isa na lang nakasama niya sa buhay, yung kanyang asawa, ang sasabihin pa, itakwil mo na ang Diyos mo at nang ikaw'y mautas na. Ganon. Anong sabi ni Job? Hindi mo alam yung iyong sinasabi. Sasambalahin mo lang dyan dahil pag tayo pinagpapala, dumating akong hubad, aalis akong hubad. At sa ganon, hindi nagkasala si Job. Pero pag binasa niyo yung aklat ng Job, pagdating sa hulihan, nung ibalik ng Diyos yung pagpapala, hindi lamang doble, triple. At doon sa lupain na yun, pinakamagandang lahi ay ang mga anak ni Job. Lahat artistahe. Kilala niyo ba ang asawa ni Job? Kilala niya? Hindi sinabi, pero alam ko si Mrs. Job. Wala nakalagay ng pangalan, di si Mrs. na lang, Mrs. Job. Amen? O, nawiwili ako, ilang minuto na lang ako. Next po. Ito yung napakaganda. We will be reunited with our family and spend eternity with Jesus. Ito yung magandang bagay na kung saan muli magkikita nyo uli yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, muli natin silang makikita. Di ba makapakaganda noon? Pero, ang sabi doon, sa lahat ng sumampalataya lang. Paano kaya yung hindi sumampalataya? Yun ang nakakalungkot. Kaya yun ang ating dapat magawa na ibahagi natin itong kaligtasan, itong hatid ng Panginoong Hesukristo. Ay magtatanong kayo, Pastor, paano namin sarado sila? Sabihin nyo lang. At least nasabi mo na. Wala ka ng pananagutan doon. Naibalita mo na yung mabuting balita sa kanila. Tumugon man sila o hindi, nasabi mo na. Wala ka ng pagkakamali doon. Ang malaking pagkukulang natin, kapag hindi natin sila binigyan ng babala, malaking pananagutan natin yan sa Panginoon. Kayo po ba nandiyan pa? Maganda po ito, yung 1 Thessalonians 4:18. Napakaganda po nito. Sabi po dito, kaya pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Dapat biro nyo, kung hindi natin ito maririnig, parang wala lang. Pero narinig natin, may pag-asa sa Lord. Kailangan ko magpatuloy sa Panginoon. Ay di sisikla ang natin. Dahil alam natin, may kasiguraduhan tayo sa Panginoon. Kesa wala tayong narinig. Wala tayong pag-asa. Yun ang walang pag-asa. Pero narinig natin ang pag-asa. Kaya nga lagi mapag-usapan natin to. Bantayan tayo na kung saan hindi ka magkakasala. Pakisabi sa kapatid, bantayan tayo. Anak, punta tayo sa konklusyon. Meron pa akong 10 minutes. Sabi po dito, maraming mananampalataya ang malilinlang. Many believer will be deceived. Katapos ang kasalanan na ilalaganap kahit saan. Darating ang Panginoon sa mga taong naghahanda. So napakahalaga po dadating yung time, yung kasalanan ay lalaganap. At yun po yung nakakalungkot. Kaya nga, maganda, naririnig natin yung salita ng Diyos. Basahin ko yung 2 Timothy 3:1-4. Babasahin ko po yan. Sabi po dito, tandaan mo ito. Ibig sabihin, pag sinabing tandaan mo ito, huwag mong kalimutan. Hello? Pag nakakita kayo sa Biblia, tandaan mo ito, huwag nyo itong kalimutan. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanglait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan,
mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, ngunit hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Parang ang dating, makadiyos na makadiyos. Pero ang totoo, hindi. Kaya ang sabi ng Biblia, anumang ating gagawin, mabuti o masama, hayag man o lihim, sa Diyos tayo ay magsusulit. Ano ang ating dapat gawin? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Kung kayo may mga kagalit, makipag-ayos kayo. Para maganda kung makakilos. Alam niyo, pag wala kayong kagalit, makakakilos ka ng mahusay. Imagine niyo, maglalakad ka dyan sa kalye ng Udine. Ang kagalit mo nakasalubong mo. Sa halip na kasalubungin mo, iiwas ka. Dahil ayaw mo makita. Bakit hindi mo kausapin? Ay di wala kang dala-dala. I pray na unti-unti maalis ito. Kasi mananampalataya tayo. Kakitaan tayo na mabuti. Mag-reflect ang katauhan ni Kristo sa buhay ng bawat isa. Kayo po ba nandiyan? Jesus will come for people that are prepared. Anak, dito ako magtapos. Sabi na 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Dapat, ano ba yung kalooban ng Lord? Dapat yun ang ating ipamuhay. Dito ako magtapos. Anak, pakisuyo nung... Napabasa nyo? Basa nyo po ito. Ito yung parabola ng Lord, yung 10 berhen. Sa araw na iyon, ang paghahari ng langit ay maihahalang tulad sa 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan para salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang, ang 5 ay matatalino. Ang 5 mangmang ay nagdala ng ilawan, ngunit hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang 5 matatalino na may nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Picturean niyo po ito, ha? Tapos, natagalan ng pagdating ng lalaking ikakasal. Katulad ng pagdating ni Lord Jesus. No? Ang tagal. Kaya ang mga dalagi inantok at nakatulog sa paghihintay ng hating gabi na biglang may sumigaw, nariyan na ang ikakasal. Hali kayo salubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Next, sinabi ng mga mangmang sa mga marunong, pahingi naman ng konting langis. Malapit na kasing mamatay ang aming mga ilawan. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi makakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang mga langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara na ang pinto. Pagkatapos, maya-maya dumating ang mga 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Anong pinapahiwatig nito? Kasi dadating yung time, si Jesus ay bridegroom. Hello? At tayo ang mga bride. Pag dumating yun, kaya nga kung naghahanda tayo, kaya nga meron tayo dapat mga ilawan. Nanatiling nagliliwanag tayo. May reserba tayo langis. Kasi kung saan-saan tayo lumalakad, hindi natin alam, pare-pareho tayo nag-iintay ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Even ako, pare-pareho tayo dito. Nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sana may reserba tayo. Sana meron tayong yung pananampalataya natin sa Panginoon hanggang sa huli. Hindi lang sa una. Maging matalino tayo. Hindi katulad ng 5 dalaga na hindi nagdala ng reserba. Kaya pagdating ng Lord, pagsarado ng pintuan, malungkot na katotohanan kapag tayo ay napagsarahan. Kaya maging mapaghanda tayong lahat dahil isang araw
darating si Jesus. I pray, handa tayo sa kanyang pagbabalik for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Ang kaligtasan po ay personal. Hindi po nakabase sa kanila. Kaya pinaghanda tayo ng Panginoon, individual. Pareho kayong naghanda, pero kulang ang iyong paghanda. Sa loob ba ng church, pare-pareho tayo? No. Kung tayo handa, yung hindi handa, mag-prepare. Kaya ito yung mabuting balita. Narinig natin yung mabuting balita. Gawin natin ang mabuting balita na kung saan habang hindi pa siya dumadating, be prepared. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Titindigan ng balahibo ko. Horabashika. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mabuting balita. Salamat, may pag-asa kami sa iyo. Narinig po namin na ang mabuting balitang ito. Hindi lamang ito marinig ng aming mga tenga. Bumaba ito sa aming mga puso. Salamat o Diyos sa pag-ibig mo sa amin. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng pag-asa habang kami natitito pa. Pero alam namin darating at darating ka. Patuloy mo, preserve mo kami o Diyos. Anong kabigatan meron ka kapatid? Ano mga bagay na pinagdadaanan natin ngayong umagang ito? May mga suliranin. Okay, pwede bang dalhin natin dito sa altar? Ano mga bagay na kung saan hadlang sa paglapit natin sa Panginoon? Ibigay natin ngayon sa Panginoon. Hindi po sa akin. Ibigay natin ito sa Panginoon. And then, hayaan natin si Lord ay patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung saan, Lord, sa bawat araw na tayo merong hininga, mabigyan natin ng papuri si Lord sa mga buhay natin. Maging daluyan tayo ng pagpapala sa karamihan. Na saan man tayo dalhin ang ating mga paa, nagliliwanag ang Kristo sa ating mga buhay. Dumaloy ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa sino mang dadalhin sa atin ng Panginoon. Sige po, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na isurrender yung mga bagay na kung saan nagpapabagal sa ating paglakad sa Panginoon. Hindi po sa akin, kundi bigay natin sa Lord. Siya yung tumubos ng lahat. Ibigay natin naman sa Panginoon yung the best para sa Kanya. Pinubuksan ko po yung altar. At maya-maya, sama-sama po tayo mag-pray. Mag-release lang ako ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Kayo lang po ang nakakaalam na kung ano yung mga bagay na kung saan nagiging kabigatan natin sa paglakad natin sa Panginoon. May mga lihim na mga kasalanan, may mga bagay na kung saan pangit na karakter, ibigay natin sa Panginoon. Nais nating mabago, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Si Lord lang ang pwedeng gumawa niyan sa mga buhay natin. Kaya surrender natin ito lahat upang sa ganon makakilo si Lord sa mga buhay po natin. Hallelujah, Jesus. Huwag po kayong manood, kundi mag-participate po kayo. Kayo lamang at saka si Lord. Yung mga nasa hulihan, humakbang naman kayo kahit 3 hakbang lang, umalis kayo sa inyong kinaupuan. Bilang pagtugon, Lord, ito po ako. May kulang sa buhay ko. Ikaw lang po ang makakapagpuno nito. At ika, titiwala po kami sa iyo.
ang Diyos na gumagawa ng himala sa mga buhay namin. At naniniwala po kami na kapag kayo'y kumilos, pagtatagumpayin niyo po ang bawat isa po sa amin. Magliliwanag ang Kristo saan man kami paparoon, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Made to blind to see Sarabas. is moving here in front of me. Moving here in front. Pinanghihinaan tayo sa ating mga anak. Pinanghihinaan tayo sa ating mga asawa. Pinanghihinaan tayo sa ating mga kapatid. Silencing my every fear. Palalayahin tayo ni Lord. Ipaubaya natin sa lahat sa Kanya sapagkat ang Diyos natin ay gumagawa ng himala. Made to blind to see is moving here in front of me. Moving here. Bigyan po natin ng laya ang Panginoon na makakilos sa ating. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear. Is silencing my every fear. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Koreket sa Lord Jesus. Believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The one who does impossible is reaching out to make me whole. Reaching out to make me whole. The one who put that in his place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. The one who does impossible is reaching out to make me whole. Reaching out to make me whole. The one who put that in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, we believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. We declare. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. For the last I receive. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. We proclaim. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Holy Spirit, come. Have your way. Have your way, Lord Jesus. Have your way. Holy Father, we surrender. Let your will be done. Let your will be done. Come on, let's pray. The God who was and is to come. The power of the
Jesus. powerful God. Hallelujah, Jesus. I believe in you. Right now, right here. Surrender it all to Jesus. Oh, pour it out, Holy Spirit. Speak to us, for there is power in your name. Holy, holy, we open our hearts to you, Jesus. Come and fill us up. More of you, more of you. Revival fall in this Hallelujah. place. Hallelujah. Revival, we need you. Come on, let's cry out for revival. For He is a miracle Hallelujah, working God. Jesus. He will do anything for you. There is nothing impossible. Hallelujah, come on. Oh, we declare you're the God of miracles. Speak to every trials right now, Jesus. For you are for us. You are for us. You are before us. You are behind us. Shira bara 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 shira. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of Hallelujah, Jesus. Patuloy man na nagtitiwala po kami sa iyo. Patuloy mo pong katagpuin ang desire ng aming mga puso. Kilala niyo po ang bawat isa po sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa. Binibigyan po namin kayo ng laya na kung saan makakilos po sa amin, saan man kami dadalhin ng aming mga paa. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Bigyan kami ng malalim na kombiksyon upang sa ganon hindi kami magkasala, Panginoon. Patuloy po ako na nagsasalita ng pagpapala sa bawat isa. Samahan tayo ng Diyos saan man tayo pupunta. Ibig ang ating mga kalusugan, pagpalain tayo ng Panginoon, palakasin tayo palagi. Lalong higit ang ating paglakad sa Kanya. Magkaroon ng grabing kauhawan sa Kanyang mga salita. Mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos upang maibig natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, at sa lahat pa na dadalhin sa atin ng Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin lahat. Purihin po kayo. Purihin po kayo. In Jesus' name. Everybody say Amen. Huling prayer po natin. Father, help us to be the people in the church that you called us to be. The people who always and never tear down, who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope. Everywhere we go, to everyone we meet, in Jesus' name, Amen. Biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ng totoo. Ang lahat ay nagsasaya. Jesus, papupurihan ka.
Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tayo pong lahat ay magpa-picture na upang sa ganon tayo magsalo-salo sa ating pananghalian.